Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Lumaking mahirap ang pamilya ni John. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral ang pareho niyang magulang. Kung kaya't noong mga ibang bansa ang tiyuhin niya, sila na ng pamilya niya ang nagbantay ng bahay. Wala kasi silang sariling tahanan, kaya't nakikitira na lamang sila. Pero dumating ang di inaasahan. Nakisiksik rin ang isa pang kapatid ng ina niya. Nawalan na kasi ang mga ito ng bahay dahil nasunugan kaya't 2 pamilya na ang nakatira roon. Lasenggo pa naman ang asawa ng kanyang tiyahin, bagay na labis nakakaperwisyo sa kanilang mag-anak. May isang gabi nga na umuwi ito na lasing, nagdadabog at tila nagpaparinig. Paano ba naman kasi ay sinarado ang gate at alam raw nila na uuwi ito. Kaya't dahil doon, galit na galit ang ama ni John na si Mang Fernando. Bisit yung hayop na yun. Alangan iwanan ng gate na nakatiwangwang. Mabubuksan niya rin naman yun eh. Hayaan mo na lang yun. Pagpasensyahan mo na lang. Lasing eh. Sambit naman ng nanay niyang si Aling Ribet. Pagpasensyahan? Sisiga-siga eh. Kapag naulit pa yun, makakatikim na siya sa akin. Pahayag pa ni Mang Fernando. Kaya naman pinakalma na lamang ni Aling Ribet ang asawa. At pagkuhay, natulog na sila. At dahil isang kwarto lang ang gamit nila, dahil ang bahay ay hindi naman ganun kalakihan, rinig na rinig ni John ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Talagang galit na galit ang tatay niya. Sa sumunod na gabi, naulit na naman iyon, kung saan nagpaparinig ang asawa ng tiyahin niya, kaya't kinumpronta ito ni Mang Fernando. Hoy! Nagsisiga-sigaan ka ba dito? Alalahanin mong nakikitira ka lang rito. At saka kung nakasara man ang gate, madali lang naman abutin yung bukasan ah. Unano ka ba? Dahil dito, sumagot din si Mang Roaldo. Kita mo namang lasing ako. Nahihirapan akong abutin yan. Ano ba gusto mo ha? Suntukan? Pangahamon pa nito. Napangisi si Mang Fernando. Kung yan ang paraan para maturuan ka ng leksyon, tara, sapakan tayo. Dahil dito, muntik nang magkaroon ng komosyon. Mabuti na lang ay agad nagtungo si John para umawat. Namagitan na rin ang mga anak ni Mang Roaldo. Kaya't natigil ang posibleng pagsasakitan nila. Nagmumurahan na lamang ang mga ito ng sandaling iyon. Kinabukasan, nagpunta si John sa tagpuan nila ng matalik niyang kaibigan na si Desiree. Sa dalampasigan. Araw ng Sabado ng sandaling iyon, kaya't walang pasok. Ano ka mo? Kamuntikan nang mag-away yung asawa ng tita mo at ang papa mo. Ay, ang hirap talaga kapag sama-sama no? Komento ni Desiree nang marinig ang kwento niya. Oo, Desiree. Kung meron nga lang kaming sariling bahay, lilipat na lang kami. Pero wala. Mahirap lang kami. Tugon ni John. Magtiis ka na lang muna at mag-aral ka ng mabuti para magkaroon din kayo ng sariling bahay. Payo ng dalaga. Iyon nga ang gagawin ko eh. Siya nga pala, wala ka bang gagawin? Wala naman. Bakit John? Tanong nito sa kanya. Gusto ko kasing mamasyal eh. Pwede ka bang isama? Sure, why not? Wala naman akong ginagawa dito. Mukhang libre mo ah. Nakangiting pahayag nito. Siyempre, libre ko. Mura lang naman yung pagkakainan natin eh. Nakangiting tugon ni John. Namasyal nga sila ng sandaling iyon. Napag-alaman pa nila na fiesta pala sa kabilang lugar. Kaya naman hindi nagastos ni John ng pera. Nakikain na lang sila roon. Marami silang pinagkainang bahay kaya't busog na busog sila. Sumama pa sila sa prosesyon kaya't ang nangyari, hapon na sila nakauwi. Pag-uwi ng bahay ni John, nabungaran niya si Mang Roaldo na nakaupo malapit sa gate. Marahil ay nagpapahangin ito. Nang makita siya nito, ay pinagsabihan siya. Hoy, Kolokoy! Pagsabihan mo yung tatay mo ah. Huwag siyang sumagot-sagot sa akin dahil paduduguin kong bunganga niya kapag nagkataon. Para wala ng problema, napatango na lang siya at dumiretso na siya sa tirahan. Nadatnan niya na wala pa roon ng kanyang ama kundi ang ina lamang. Kaya pala ganun na lang kalakas ang loob ni Mang Roaldo na magbanta. Ma, nasa si Papa? Tanong niya sa ina. Nandun, nagtatabas ng damo kila Aling Sefrina.
Kanina pa siya dun tanghali, pero maya-maya ay uuwi na rin siya dahil magagabi na. Tugon ni Aling Ribet. Ganun ba ma? Sige ma. Tulungan ko na kayo sa pagluluto para pag uwi niya kakain na lang tayo. Dahil dalawang pamilya ang nasa isang bahay, ay kanya-kanya sila ng luto. Hindi rin kasi magkasundo ang ina niya at tiyahin niya, kaya naman hindi sila nag-uusap. Hindi na rin binanggit pa ni John kay Aling Ribet ang pagbabantaan ni Mang Romualdo dahil ayaw niyang bigyan pa ito ng problema. Mukhang hanggang salita lamang kasi ang lalaking yun. Yung tipong alak lamang ang nagpapatapang dito. Makalipas ang isang oras, umuwi na ang ama niya kaya't sabay-sabay silang mag-anak na naghapunan at pagkuway natulog na. Isang araw, napansin ni John na tila hindi na pumapasok sa trabaho si Mang Romualdo. At kapag pumapasok siya sa eskwelahan, nakikita niya na nangungutang ito sa tindahan. Kaya't sa palagay niya ay wala na itong trabaho. At hindi nga siya nagkamali. Makalipas lang kasi ng isang linggo, nag-aaway ang mag-asawa dahil sa pera. Kaya naman umawat na ang kanyang ama dahil parang sasaktan nito. Pero hindi iyon nagustuhan ni Mang Romualdo. Kaya't ang nangyari ay nasuntok siya nito. Umaawat lang ako Bakit mo ako sinuntok? Hetong sayo. Galit na pahayag ni Mang Fernando kaya't sinuntok niya rin ang lalaki. Pinagsusuntok niya ito hanggang sa malamog ang mukha. Kaya't ang resulta ay nagulpi di gulat ito. Hindi naman iyon nagustuhan ng asawa nito. Kaya't ang nangyari, nagsumbong ito sa kapulisan. Nakasuhan si Mang Fernando ng physical injury kahit self-defense lamang ang ginawa niya. Paano ba naman kasi? May kakilalang pulis ang tita Carlota niya. Kaya't ang nangyari, ilang araw ring nag-ipon ng pampiyansa sila John bago ito nakalaya. Kinumpronta naman ni Mang Fernando si Aling Carlota na kung bakit iyon ginawa. At ang sabi naman nito, labis lang raw itong nasaktan sa nakitang panggugulpi kay Mang Romualdo. Kaya't pinalagpas na lamang iyon ni Mang Fernando. Simula nang makalaya si Mang Fernando, napansin ni John na hindi na barumbado si Romualdo. Tila natakot na ito sa kanyang ama, pero mahahalata sa anyo nito na tutol sa paglaya ng tatay. Sa pagbabago ni Mang Romualdo, napupuna niya naman na galit sa kanya ang mga pinsan. Bakit ka nangunguha ng hindi naman sayo? Hindi mo naman yan lupa Caretaker dito yung papa ko. Tanim niya ito at pinayagan siya ng owner. Anong masama dun? Mabilis na tugon ni John. Dahil sa kanyang binanggit, wala nang idinahilan pa si Andrew. Mahahalata lamang sa mukha nito ang pagkainis at maya-maya'y nagpatuloy na ito sa pagbibisikleta. Kaya naman napailing na lang si John. Sa loob-loob niya ay nagmana siguro ito kay Mang Romualdo. Sa sumunod na araw, nakita ni John si Desiree sa kanilang campus. Total ay nakapila pa lang sila sa covered court at hinihintay pa lang nila ang uwian ng mga pang-umaga bago sila pumasok sa silid-aralan. Kaya't nilapitan niya ito at kinausap. Kamusta na, Desiree? Oh, ikaw pala, John. Akala ko si Andrew na naman. Nakangiting pahayag nito. Sinong Andrew? Yung pinsan ko ba? Oo ang kulit. Iritableng sagot nito. Bakit? Anong ginagawa sa'yo? Binubuli ka ba niya? Tanong ni John. Nililigawan niya ako. Ayaw ko naman sa kanya Pero makulit siya. Hindi marunong tumanggap ng kabiguan. Tugon nito. Bigla namang kumulo ang ulo ni John. Ang ayaw kasi niya sa lahat ay yung may kumukulit sa babaeng lihim niyang minamahal. Matagal na siyang may pagtingin rito. Kaya nga puro kabutihan ang pinapakita niya sa dalaga. Hayaan mo, Desiree. Mamaya pag uwi, kukumprontahin ko siya. Kaya naman nagpasalamat sa kanya ang dalaga. Noong nasa classroom na si John, hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ng kaibigan. Parang hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nakakausap ang pinsan. Nakahinga na lang siya ng maluwag nang matapos na ang school time nila. At nang makauwi na ng bahay, agad niyang diniretso si Andrew. Bakit mo nililigawan si Desiree? Hindi ka raw niya gusto. Nagsumbong siya sa akin kanina. Ano naman kung ayaw niya sa akin? Bakit? Kapag patuloy ko ba siyang niligawan, may magagawa ka ba? Hindi ka naman niya boyfriend Kaibigan ka lang niya. At huwag kang mangingialam dito. Baka masaktan lang kita. Pahayag nito sa kanya. Pinsan, hindi ako nakikipag-away. Pinagsasabihan lang kita. Dahil may malasakit ako sa kanya. Dahil kaibigan ko siya.
Kaya please lang, tantanan mo na siya. Pakiusap pa ni John. Sino ka ba para bawalan ako ha? Lumayo ka nga sa akin. Baka madurog ko pa yung pangit mong pagmumukha eh. Pagbabanta pa nito sa kanya, kaya't umiwas na lamang siya. Pero nangako siya sa sariling sa oras na bastusin nito si Desiree, may kalalagyan itong tao na to. Ganyan niya kamahal ang dalaga, na kahit pinsan niya ay kakalabanin niya. Isang araw, Sabado nito nang puntahan niya ang bahay ng dalaga. Kaso nga lang, iba yung nadatnan niya. Si Andrew ay pilit na binubuksan ang pinto ng bahay nila Desiree. Samantalang ang dalaga ay tinutulak naman ito upang masara ang pintuan. Alam ni John na nag-iisa lamang sa bahay ang kaibigan, kaya ganun na lang kalakas ang loob ng pinsan niya. Kinuyom niya ang kamao at dali-daling lumapit kay Andrew. Tinawag niya ito at nang lumingon, sinalubong niya ng sapak, kaya't natumba ito. Bakit mo kinukulit si Desiree? Hindi ba't pinilaan na kita? Dahil dito, tumayo si Andrew at siya ay tinawanan. Iyon lang ba ang kaya mo? Pwes, pagbibigyan kita. Sumugod ka, dahil kung di mo yan gagawin, rapin ko ang kaibigan mo. Dahil sa binanggit ni Andrew, napikon si John, kaya't muli niya itong nilusob. Subalit hindi niya inaasahan na bubunot pala ito ng patalim, at kung kailan malapit na siya, ay itinarak ito sa kanyang tiyan. Manhid ang pakiramdam niya ng sandaling iyon. Ang tanging nakikita niya lang ay ang pagbulwak ng dugo sa kanyang sugat, ang pagtakbo sa kanya palayo ni Andrew at ang labis na pag-aalala sa anyo ni Desiree. Maya-maya pa ay bigla na lamang nanlabo ang paningin niya, hanggang sa hindi niya na alam ang sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya na nasa ospital na. Naroroon ang kanyang mga magulang at higit sa lahat ay si Desiree. Hindi nagpakita yung hayop na pinsan mo na yun. Nagtago na matapos kang saksakin. Buti ayos ka lang anak. Humingi kasi ng tulong si Desiree sa mga kapitbahay eh. Humingi naman ng tawad sa amin yung mga magulang ni Andrew. Pero para sa amin, pakitang tao lang ang ginawa nila. Pahayag naman ni Aling Ribet. Hayaan nyo na ma. Kasalanan ko rin kasi. Sinuntok ko si Andrew. Kahit na. Dapat nagsuntukan na lang kayo at di kanya sinaksak. Hindi ata marunong makipagsuntukan yung hayop na yun eh. Asik ni Mang Fernando. Bigla namang napangiti si John. Hayaan nyo na po siya. Kapag nagpakita naman yun, kakasuhan ko siya. Tugon ni John. Siya nga pala. Maraming salamat sa pagdala sa akin dito sa ospital, Desiree ah. Sambit ni John. Walang anuman yun, John. Maraming salamat rin sa pagsagip sa buhay ko. Tatanabing kong malaking utang na loob yun. Tugon nito sa kanya. 2 araw lamang na-confine si John at makaraan nito ay nakalabas na rin siya. At pagkatapos nito ay nakabalik ulit siya sa pag-aaral. Hindi na talaga nagpakita pa si Andrew at marahil ay natakot itong makulong. At para hindi na maagaw sa kanya si Desiree, gumawa siya ng hakbang upang ligawan nito. Lagi na siyang dumidikit sa babae. Pinaglulutuan niya rin ito ng pagkain kapag walang pasok. Kaya naman mas lalong napalapit ang loob sa kanya ni Desiree. Kaya naman dito na siya nagtapat na maniligaw siya. Sigurado ka ba? Magiging seryoso ka ba sa akin, John? Tanong nito sa kanya. Oo naman. Kaya nga kaya kong ibuwis ang buhay ko para sa'yo eh. Nakikita ko naman yun eh. Sige, pinapayagan na kitang manligaw. Susubukan ko ang pagiging matyaga mo. Tugon nito sa kanya. Kaya't magmula nito, nagumpisa na nga siyang manligaw. Ang unang ginawa niya ay ang magpakilala sa parents nito. Nang tinanggap naman siya ng mga ito, dito na siya pumorma kay Desiree. Kapag wala siyang pasok, dito siya sumasadya sa bahay ng dalaga para dalhan ng lutong pagkain at bulaklak. Lagi naman itong tinatanggap ng dalaga. Kaya nga lang, dumating ang isang araw na muli na namang magkakagulo sa kanilang pamilya. Mataas ang bill ng tubig at kuryente. Pero ang pamilya lang ni John ang nagbabayad nito. Kaya't nagrereklamo na si Mang Fernando na dapat magbayad rin ang mga kasama nila sa bahay. Hindi naman nagustuhan iyon ni Mang Rualdo, kaya't muli silang nagsigawan. Nakikita mo nang wala pa akong trabaho tapos sisingilin mo kami? Ikaw nga ay nakakadiskarte kahit papaano eh.
Sambit ni Mang Roaldo. Maghanap ka na kasi ng trabaho. Huwag mong iasa sa amin ang pagbabayad. Tugon ni Mang Fernando. Ang kulit mo ah. Sabi nga walang pambayad eh. Ano bang gusto mo ha, gulo? Tara, magsuntukan tayo. Pangahamon pa nito, kaya't kumasa siya rito. Nauwi na naman sa sakitan ng lahat. Mabuti na lamang ay agad dumawat si John. Pinagbati niya ang mga ito at mabuti na lang, sa huli ay nagkaayos rin sila kahit plastic lamang. Takot rin kasi ang mga ito na mabarangay at sinabi niya na siya na lang ang magbabayad. Gagawa na lang siya ng paraan. Dahil dito ay tuluyang nawala ang init ng ulo ng dalawa. Naghanap ng trabaho si John. Gusto niya rin kasing mag-working student para kahit papaano ay may ipapanggastos siya. Pero kahit busy siya, hindi niya pa rin nalilimutang bumisita kanila Desiree. Kaya't nakakabanding pa rin niya ito at naliligawan ng maayos. Hanggang sa siya nga ay tuluyan na nitong sinagot. Kaya't lumigaya ang puso niya dahil yung babaeng matagal na niyang pinapangarap, sa wakas ay naging sila na nga. Tuwing gabi lamang sila nagkikita pagkatapos ng kanyang trabaho. Pero dumating ang di inaasahan dahil muling bumalik si Andrew sa kanilang lugar. Bagamat hindi na ito bumalik sa bahay, nakatira naman ito sa tropa nito. Kaya't may pagkakataon na namamanmanan sila nitong lalaki na to. Isang araw nga ay nag-text si Desiree sa kanya. Ayon dito, mag-isa lamang ito sa bahay, gawa ng kapwa nasa trabaho ang mga magulang niya. Nakikita niya raw sa bintana na parang nagmamasid ito at kanina pa paikot-ikot sa kanila. Kaya nang nasa eskwelahan pa nito si John, pinayuhan niya na lamang ang nobya na manatili na lamang sa loob at wag nang lalabas pa. Bagay na sinunod naman ng dalaga. Kaya't kahit papaano ay nakampante na siya. Pagkatapos naman ng school time ay nagtrabaho siya, kaya't gabi na siya nakabisita kay Desiree. Ipinagpasalamat naman niya sa Diyos na nasa mabuting kalagayan at naroroon na rin ang mga magulang nito. Kaya't hindi na siya nagtagal roon at agad na siyang umuwi. Pagpunta ng bahay, nadatnan niyang maraming nasirang gamit. Kung titignan ay parang may nag-away. Kaya't agad niyang pinuntahan ang ama't ina para tanungin iyon. At dito niya napag-alaman na nag-away na naman pala ang mag-asawa. Nabuking kasi ni Mang Roaldo na may ibang lalaki si Aling Carlota. Ngayon raw ay nakakulong ang lalaki dahil sa pambubugbog nito. Kaya't ang nasa bahay na kasama nila ay si Carlos na lamang at si Aling Carlota. Kaya naman masaya na sila dahil wala nang panggulo. Ang buong akala ni John ay ganun nga, pero pansamantala lang pala ang kaligayahan na iyon. Dahil muling nanggulo si Andrew sa pagmamahalan nila ni Desiree. Nangyari iyon nang uwian na ng dalaga mula sa school. Paano ba naman kasi? Nag-text ito kay John. Nagsusumbong na hinarang raw siya ng grupo ni Andrew. Kahit nasa trabaho nun si John ay nag-half day siya para lamang mailigtas ang nobya. Tinungo niya ang lokasyon na iyon at tamang-tama dahil naabutan niya nga ang mga ito roon. Kaya kahit 3 pa ang mga ito ay nauna na siyang lumusob. Ngunit ang di niya alam ay meron pala itong mga dalang patalim. Kaya't ang nangyari, nasaksak siya sa likod ng isa, samantalang ang isa ay sa balikat. Humandusay siya sa lupa habang siya'y duguan. Mabuti na lang ay agad na sumaklolo ang nobya niya. Kaya naman ay isugod ulit siya sa pinakamalapit na ospital. Nagamot naman agad ang mga sugat niya. 4 na araw ang confine niya at sa huli ay nakalabas na siya. Inisip niya na panibagong buhay niya na iyon kaya't mag-iingat na siya. Ipapakulong na lang niya ang pinsan para makaiwas na rin sa gulo. At iyon nga ang ginawa niya. Nang makulong ito ay natahimik na rin sa wakas ang mga buhay nila. Malayo na sa kapahamakan kaya't kampanteng-kampante na si John. Pero hindi niya inaasahan na mangyayari ulit ang isang bagay na pinaka-iniiwasan niya. At iyon ay ang makatakas sa kulungan si Mang Roaldo. Alam niya na gulo ulit ang magiging hatid nito sa kanila. Kaya naman naging alisto na si John. Araw-araw siyang tumitingin sa kanyang paligid kahit saan man siya magpunta. Baka mamaya kasi ay biglang may umatake na naman sa kanya. Mabuti na lang ay wala. Kaya't sa paglipas ng mga araw ay hindi na siya paranoid. Isang araw, kinausap ni John si Aling Carlota. Tita, kung may balak man na gumawa ulit ng gulo si Tito Roaldo, pakiusap po. Kayo na po ang pumigil ah.
Abay, sino ba ang nag-uumpisa ng gulo? Kayo, hindi ba? Kung di lang siya pinapatulan ng tatay mo, hindi siya magkakaganyan. Anyway, sige. Pipigilan ko siya. Tugon nito sa kanya. Napangiti naman si John at pagkuway nagpasalamat sa tiyahing. Dito niya napatunayan na kahit galit ito sa kanya, may natitira pa rin itong pagmamalasakit. Kaya naman kahit walang pahintulot, bigla niya itong niyakap. Nang gawin niya iyon, mababakas sa itsura nito ang labis na magtataka. Teka, bakit mo ko niyayakap? Iyon ni dahil tita ko po kayo. Kapatid kayo ng nanay ko. At sana magkabati-bati na po tayo. Iisang bubong lang po tayo oh. Dapat nga nagmamahalan tayo eh. Tugon niya rito. Medyo tunulak siya ng tiyahin. Alam niyang nakinig ito sa sinabi niya pero tinatalo lang ito ng kanyang pride. Sige, magpahinga ka na. Pumasok ka na sa kwarto mo at alam kong kakauwi mo lang galing sa trabaho. Sambit ni Aling Carlota sa kanya. Kaya naman nginitian niya na lamang ang tiyahin at sinunod ito. Kinabukasan, araw ng Sabado ito kaya't walang pasok. Kaya't dahil dito, gumawa siya ng pagkain na tiyak na magugustuhan ng tiyahin niya. At yun ay ang suman. Matapos makapagluto, ibinigay niya nga ito sa tiyahin. Tuwang-tuwa naman ito lalo na nang matikman nito ang lasa. Kaya naman magmula nito ay naging mag-close na sila. At kahit yung bunsong anak nito ay nagkaayos na rin sila. Kaya't kahit papaano ay wala ng problema sa loob ng bahay. Mabuti ay nagkaayos na kayo ng tita mo. Sana ganun rin sa isang mong pinsan at sa tiyuhin mo. Sambit ni Desiree nang muli sila nitong magkita. Iyon rin ang wish ko eh, para magkaisa na kami. Walang inggitan at sama ng loob. Para lamang iisang pamilya. Tugon ni John. Siya nga pala. Anong gusto mo? Gusto mo ba mamasyal tayo? Kakasweldo ko lang kasi kahapon eh. Panghihikayat pa niya rito. Baka mapagastos ka lang, sweet ha? Mag-ipon ka na lang. Tugon ng dalaga. Hindi. May ipon pa naman ako eh. Huwag kang mag-alala. Inipon ko talaga to para sa date natin. Paninigurado pa ng binata. At dahil sa pamimilit niya, napapayag niya na rin sa wakas ang dalaga. Nagulat pa nga ito nang malamang magbe-beach sila. Dahil alam nito na napakamahal nun. May bayad iyon sa entrance at pati na rin sa cottage. Pero ang sabi ni John ay siya na ang bahala dahil sa kanya naman lahat ng gastos. Nag-rent sila ng sasakyan kaya tagad silang nakarating doon. Nag-enjoy sila sa pagtingin sa magagandang tanawin. Nakaka-relax sa paningin nila ang puting buhangin at malinaw na dagat. Kaya naman ang sandaling iyon ay nawala ang problema nila. Parang na-refresh ang kanilang mga utak. Mabuti na lang ay nagpaalam sila sa kanilang mga magulang kaya't walang naging problema. Langoy roon at langoy rito ang kanilang ginawa. Kaya naman napagod sila at maagang natulog sa cottage. Kinabukasan ay umuwi na sila at baka kasi mag-alala na ang kanilang mga magulang. Maraming salamat sweet ha, sa panlilibre sa akin. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa pamamasyal natin. Hindi ko to malilimutan. Ngayon lang kasi ako nakapunta sa beach eh. Pahayag ni Desiree. Walang anuman yun. Hayaan mo sa susunod. Mamasyal ulit tayo roon. Tugon ni John. Talaga? Pangako mo yan ha? Oo naman. Promise yun. Tugon ni John. Sa sumunod na araw, dumating ang di inaasahan. Paano ba naman kasi? Biglang nagpakita sa kanya si Andrew. May hawak itong baril habang nakatutok sa kanya. Anong ginagawa mo, Andrew? Bakit ka may hawak na baril? Anong kasalanan ko ba sa'yo, ha? Dahil sa klase ng tanong ni John ay natawa sa kanya ang lalaki. Tinatanong pa ba yan? Ang sagot ay dahil marami kang atraso sa akin. Inagaw mo na nga sa akin si Desiree tapos pinakulong mo pa ako? Dahil sa'yo, kaya nasira ang buhay ko. Kaya't papatayin kita. Teka, pag-usapan natin to. Magagawa mo bang patayin ang sarili mong pinsan? Oo, kung yun ang nararapat. Para mawala na ng tuluyan ng galit dito sa dibdib ko. Porsigidong sambit ni Andrew. Kung ako sa'yo, hintayin mo na ang kamatayan mo. Dahil ipuputo ko na sa ulo mo to.
Kaya naman napapikit na lamang si John. Mukha kasing desidido itong gawin ang marahas na pagtatangka sa buhay niya. Ipinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. Maya-maya pa, nakarinig siya ng pagputok ng baril. Hanggang sa naramdaman niya ang buong katawan na biglang namanhid. Nanghina siya at nawala ng ulirat. Kaya naman hindi niya na namalayan ang pagtakbo ng oras. Nagising siya na nasa ospital ulit. May bandage ang kanyang dibdib, kaya't natanong niya ito sa kanyang ina. Nabaril ka sa dibdib ni Andrew, anak. Nag-aagaw buhay ka at halos 1 linggo nang walang malay. Kaya't laking pasasalamat ko at nagising ka na. Tugon ni Aling Ribet. Mababakas sa mga mata nito ang kaligayahan habang ito'y napapaluha sa galak. Akala talaga namin ay mawawala ka na, anak. Pero kumapit lang kami sa Panginoon. Kaya ito, meron ka ng malay. Nakangiting payag ni Mang Fernando. Kamusta na po si Andrew? Tanong ni John. Napayakap naman sa kanya si Desiree na naroroon rin sa ospital at nagbabantay sa kanya. Malungkot ang reaksyon ng mukha nito. Wala na siya, John. Patay na siya. Sabi kasi ng mga pulis na nag-imbestiga, matapos kanyang barilin ay sinunod niya naman ang sarili niyang buhay. Tinapos niya ng sarili niyang buhay. Bigla namang nakaramdam ng iba yung lungkot si John. Pinsan niya kasi ito at kahit masama ang ginawa nito sa kanya, parang hindi niya matanggap na nagpakamatay ito. Sa tingin pa nga niya, ay dumaranas ito ng depresyon pero wala na siyang magagawa pa. Dahil tinapos na nito ang sarili nitong buhay. At hindi na iyon may babalik pa. Dahil sa seryoso at malalimang sugat ni John, ay 1 linggo at mahigit siyang na-confine bago siya nakalabas. Nailibing na rin si Andrew ng sandaling iyon, kaya't hindi na naabutan pa. Bumalik na rin si Mang Roaldo sa bahay at personal itong humingi ng tawad sa kanya sa nagawa niya noon sa kanyang pamilya at sa ginawa ni Andrew. Mapagpatawad naman si John, kaya tinanggap niya iyon. Kaya't magmula nito ay naging maayos na talaga ang pakikipatunguhan ng dalawang pamilya. Isang araw, nagkasakit si Mang Roaldo. Nagkaroon ito ng colon cancer matapos mapatingnan sa ospital. Ang sabi pa nga ng doktor ay stage 2 na ang karamdaman nito. Kaya naman nangutang sa kanya si Aling Carlota para ipambili ng gamot ng asawa. Nagbigay naman agad si John dahil awang-awa siya dito. Kaya't kahit papaano, bumuti-buti rin ang kalagayan nito. Pero ayon sa doktor, may taning na raw ang buhay nito. Kaya naman sa abot ng makakaya ni John, tinutulungan niya ang asawa ng kanyang tiyahin. Kapag wala naman siyang pasok, inaalagaan niya rin ito. Hanggang sa bawian na ito ng buhay. Nalungkot ang buong pamilya niya sa pagpanaw ni Mang Roaldo. Paano ba naman kasi? Naging mabuti rin naman ito sa huling sandali ng kanyang buhay. Kumbaga ay nagbago na. 1 linggong binurol si Mang Roaldo at pagkuway inilibing na rin ito. Kaya naman 5 na lamang silang nakatira sa pamamahay na yun. Pero mabuti na lamang at magkakaayos na sila. Wala nang inggitan at samaan ng loob. At nagbabahagian na rin sila ng mga blessings nila. Nang makatungtong sa college si John, nakapaghanap naman siya ng panibagong part-time job na may malaking kinikita. Pero dumating na naman ang isang pagsubok sa buhay nilang magkasintahan. Paano ba naman kasi? Si Desiree naman ang dinapuan ng malalang karamdaman. Nagkaroon ito ng cancer sa dugo. Kaya naman hindi iyon matanggap ni John. Nagkaroon na nga siya ng trauma sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin, tapos ito na naman ulit. At ang masaklap pa rito ay may taning na rin ang buhay ng dalaga. At para madugtungan raw ang buhay nito, sabi ng doktor, ay kailangan maghanap ng mapagtatransplant ng bone marrow. Kaya't pinatingin naman ni John ang sarili niya sa doktor kung pwede ba siya. 1 linggo ang lumipas bago niya nalaman ang resulta. Pwede raw siyang mag-donate, kaya naman wala nang naging patumpik-tumpik pa si John. Sumalang na agad siya sa pagkuha sa kanyang bone marrow upang mailipat ito kay Desiree. Hindi binanggit ni John na galing iyon sa kanya at sa halip ay sinabi niya na sa ibang tao yun. Bagay na pinanliwalaan naman ng dalaga. Nagkaroon nga ng operasyon kay Desiree. Hanggang sa uli, naikabit naman sa kanya ang bone marrow na galing kay John. Kaya naman kahit papaano ay lumakas-lakas na ang dalaga. Medyo hindi na ito nanghihina. Kaya naman dito na nakampante si John. Bagamat patuloy na nagkikimotherapy ang nobya niya, nakikita niya naman ang resulta ng ginawa niya. Isang araw,
nakapag-usap silang dalawa. Kung sakaling mamamatay na ako, John, maghahanap ka pa ba ng iba? Tanong nito sa kanya. Napakamot ulo naman si John habang nagsasabing, "Huwag mo sabihin yan. Hahaba pa ang buhay mo. Marami ka pang misyon dito sa mundo. Iyon ay walang iba kundi ang makapagtapos ka sa pag-aaral. Ang magpakasal tayo at ang magkaroon ng mga anak." Napailing naman ang dalaga sa sinabi niya habang nagsasabing, "Mukhang malabo nang mangyari yun eh." "At bakit naman?" Nagtatakhang tanong ni John. "Siyempre, may taning na nga ang buhay ko eh." "Ano ka ba? Gagaling ka rin. May awa ang Diyos." "Siya nga pala. Aaminin ko na sa'yo, Desiree. Na sa akin galing yung bone marrow na inilapat sa'yo." Pahayag pa ni John. "Ano? Paano na lang kung manghina ka? At ikaw naman ang magkasakit?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Dahil bago ko pa naisipan yun, dumulog muna ako sa doktor. Ang sabi sa akin, wala namang mangyayari sa akin. Konting side effect lamang raw. At tama naman siya ron." Paliwanag pa niya rito. Dahil dito, nakitaan niya ng pangingilid ng luha sa mga mata ng kanyang nobya, kaya't niyakap niya ito. Samantalang ang babae ay may sinabi sa kanya, "Maraming salamat, mahal ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi madudugtungan ang buhay ko na to. Ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na ikaw ang naging boyfriend ko. Alam mo, kahit walang kasiguraduhan nagagaling pa ako. At dahil nandito ka palagi sa aking tabi, ay parang lumalakas ako. Parang nakikita ko ang pag-asa na balang araw, ay gagaling rin ako." Dahil dito, napangiti naman si John. "Huwag kang humiling na balang araw ay gagaling ka. Sabihin mo dapat, magtiwala ka sa Diyos at hindi rin magtatagal ang karamdaman mong yan. Dahil papagalingin ka niya. Dahil yun sa pananampalataya. Maniwala ka naman sa akin oh." Sambit ni John. Dahil dito, napangiti na rin si Desiree habang nagsasabing, "Oo naman, naniniwala ako sa sinasabi mo. At higit sa lahat, naniniwala rin ako sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag kang manghihinayang kung naglalagas man ang buhok mo. Ang bawat nangyayari sa daigdig na ito ay may dahilan, may proseso, at ito ang tinatawag na pagsubok. Patatatagin ka niyan kapag nalagpasan mo." Paliwanag ni John hanggang sa muli niyang niyakap ang dalaga. Kaya't magmula nga nito, naging mas malapit na sa Diyos ang dalaga. Wala itong pinapalagpas na araw at puro pananalangin na lamang ang ginagawa nito. At kung may misa naman sa simbahan, niyayaya niya si John para sabay silang magtungo roon. At sa paglipas ng maraming araw, unti-unting napapansin ni Desiree sa kanyang sarili na tumataba na siyang muli. Unti-unting nanunumbalik ang pangangatawan niya na gaya ng dati. At yung buhok niya ay kahit paunti-unti ay lumalago na rin. Kaya't kitang-kita naman ni John ang labis na tuwa sa mukha ng kanyang nobya. At hindi rin sila makapaniwala sa naging resulta. Paano ba naman kasi? Nang muli silang bumalik sa ospital, binanggit ng doktor na cancer-free na raw si Desiree. Kaya naman tuwang-tuwa sila sa milagrong dumating. Nag-celebrate pa nga ang pamilya ni John at Desiree dahil sa magandang balita na iyon. Dahil dito, nakabalik na sa pag-aaral ang dalaga. At ganun rin naman si John. Panay kasi ang kanyang pag-absent mula nang magkasakit ang nobya niya. Minsan kasi ay siya ang nag-aalaga. At dahil dito, sabay silang nakapagtapos sa kolehiyo. At nang makahanap ng magandang trabaho, nagpakasal na rin sila at nagkaroon ng isang malusog na anak. Nagkaroon na rin sila ng sariling bahay at labis-labis iyong pinagpapasalamat ni John sa Panginoon.